Noong gabi ng hapunan, nangahas akong sumalungat sa aking biyenan at agad akong sinampal ng aking asawa. Nagtipon ako ng aking mga gamit at umalis. Pagkaalis ko sa pintuan, ginawa ko ang isang bagay na nagpahalo ng malaking kaguluhan sa buong pamilya ng aking asawa. Ang mapanirang suntok mula sa taong dati kong kababakan na ibinigay sa gitna ng isang handaang pampamilya ay hindi lamang nagbasag ng 2 kong tadyang, kundi winasak din ng tuluyan ang 3 taon ng mapanghamak na pagtitiis bilang isang manugang na babae. Hawak ang masakit kong dibdib at nararamdaman ang lasa ng dugo sa aking nabasag na labi ni isang mahinang luha ay hindi ko ipinakita. Tahimik kong tinipon ang 5 pinakamahalagang bagay, mapait na ngumiti at may pagmamalaking itinagilid ko ang aking maleta palabas ng isinumpang pintaang iyon. Prasi 15 minuto pa lamang, ang tunog ng sirena ng pulis ay pumutok sa katahimikan ng gabi at kumalat sa buong bakuran ng aming condominium complex. Iyon ang sandali nang ang aking matalas na legal na suntok ay bumagsak sa kanila, nagbukas ng sunod-sunod na araw ng matinding kaguluhan para sa buong pamilya ng aking asawa at pinilit ang salarin na magbayad ng pinakamataas na kabayaran. Maynila. Malamig na huling mga araw ng Enero. Ang hanging amihan ay humahagibis sa labas ng bintana ng aming condominium unit sa 15 palapag. Sa loob, naghahari ang isang katahimikan na kayang marinig ko ang tiktak ng orasan sa dingding. Baho pa ang hapunan sa mesa, ngunit matagal nang lumamig ang aking puso. Sa 3 taon sa isang pamilyang hindi ko sarili, sanay na ako sa ganitong mapait na pagkain ng hapunan. Ang aking biyenan na si Aling Coring Villanueva ay nakaupo sa ulo ng mesa. Kinuha niya ang pinakamagandang piraso ng lechon kawali, masagana ang sarsa, at inihain niya ito sa plato ng aking asawa na si Carlo. Malambing siyang ngumiti, hinikayat ang kanyang anak na kumain ng marami para magkalakas para sa trabaho. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at ang kanyang tingin ay biglang nagbago, naging malamig at matalim. Malakas niyang inilagay ang kanyang tinidor sa mesa. Umubo siya at sinimulan ang kanyang laging kinakantang kanta. Muli ang parehong paksa na umuusig sa akin sa libu-libong araw. Mapanghamak siyang nagchika, pinagalitan ako sapagkat 3 taon na kaming kasal, ngunit patag pa rin ang aking tiyan. Sinabi niya na sa ibang mga pamilya, nagbibigay agad ng apo ang mga manugang samantalang ang kanilang tahanan ay nagdala ng isang baog. Nagreklamo siya sa aking biyenan na si Mang Ernesto Villanueva na ito ay kasawian para sa kanilang angkan. Ang mga kamag-anak sa probinsya ay patuloy na nagtatanong at nahihiya siya. Hindi alam kung ano ang isasagot. Iniyuko ko ang aking ulo, mabilis na nilalagay sa bibig ang walang lasang kanin, may bukol sa aking lalamunan. Kamakailan lamang ay uminom na ako ng lahat ng uri ng gamot, mga halamang gamot at mga iniresetang bitamina. Pumunta ako sa lahat ng malalaking ospital. Ang mga doktor ay nagsabi na pareho kaming malusog. Wala pang panahon para sa mga bata. Alam ito ni Carlo, ngunit palagi siyang tahimik tuwing inaatake ako ng kanyang ina. Si Carlo ay duwag at palaging inuuna ang kanyang ina. Sa kanyang mga mata, ang katungkulan ng isang anak ay higit na mahalaga kaysa sa kirot ng kanyang asawa. Ngayon, ang mga patutsada ng aking biyenan ay lalo pang matalas. Isinama pa niya ang aking mga magulang sa probinsya para mas masaktan ako. Sinabi niya na ang aking mga magulang ay hindi marunong magpalaki ng anak dahil nagpalaki sila ng isang babaeng hindi makaanak at pakontra pa. Ang aking pagtitiis ay umabot na sa hangganan. Ang kondominium ito ay binili ko gamit ang aking ipon bago pa man kami nagpakasal. Ang buwanang gastusin sa pamumuhay ay galing sa aking sahod. Gayunpaman, nabubuhay ako sa aking sariling tahanan na parang isang kriminal. Ibinaba ko ang aking plato sa mesa, itinaas ang aking ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ng aking biyenan. Malinaw na malinaw kong binigkas ang bawat salita. Ang pagkakaroon ng anak ay isang personal na bagay ko
at ni Carlo, Nay, hindi na kailangang lubos na makialam. Ang aking mga salita ay parang ningas na naihagis sa tuyong dayami. Si Aling Coring ay napahalukay ang mga mata at malakas na kumatok ng palad sa mesa. Sumigaw siya, tinatawag akong mapangahas na manugang na naglalagom sa kanyang biyenan. Nagalit din si Mang Ernesto na nakaupo sa tabi, umiling at pinagalitan ako sa kawalan ng galang. Sa sandaling iyon, si Carlo ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Lahat ay nangyari ng napakabilis na hindi na ako nakapagtanggol. Lumapit siya sa akin at buong lakas na sampalin ako. Ang suntok ng galit na lalaki ay napakaigting na nawala ang aking balanse. Natitisod ako, gumalaw pa atras, nadulas at nahulog. Ang aking kaliwang tagiliran ay malakas na tumama sa matulis na sulok ng kahoy na mesa sa sala. May narinig na putol na tunog at isang talas na kirot na pumutok mula sa aking dibdib hanggang sa taluktok ng aking ulo, kaya naman nagdilim ang aking paningin. Nahandusay ako sa malamig na sahig, hawak ang aking tagiliran, hirap na hirap huminga. Ang metalikong lasa ng dugo na lumabas sa aking labi mula sa suntok ay nahaluan ng maalat na lasa ng mga luha na nilunok ko. Ang handaang pampamilya ay opisyal ng naging larangan ng digmaan at alam ko, tapos na ang pagpapakasal na ito. Ang malamig na tiles ay nakasunog sa aking balat, ngunit hindi maihambing sa yelo ng lamig na kumapit sa aking puso. Nakahiga ako, nakatiklop sa nakasasakit na kirot ng mga nasirang tadyang. Ang tunog ng basag na pinggan sa sahig ay nahaluan ng mabigat, paos na hininga ni Carlo. Tumayo ang aking biyenan. Sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang saglit na takot nang makita niya akong namamalikmata sa sakit. Ngunit agad na nagbalik ang masungit niyang ekspresyon. Itinuro niya ako at malakas na ipinagtanggol ang matsambaw na ginawa ng kanyang anak. Sumigaw siya na, kung ang manugang ay matitigas ang ulo, ang asawa ay may karapatang turuan ito. Nagbanta pa siya na huwag akong mangahas gumawa ng eksena sa kanyang tahanan. Si Carlo ay nakatayo sa itaas ko. Ang kanyang mga mata ay pula. Wala ni isang patak ng pagsisisi sa mukha ng asawang nakita niyang nahandusay. Sa halip na tulungan akong tumayo, itinuro niya ang sahig at inutusan akong lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang ina. Sinabi niya na para sa karangalan ng kanyang ina, handa siyang itapon ako palabas ng bahay. Hindi ako umiyak. Ang mga luha ng kahinaan ay natuyo sa mahabang mapanglaw na mga gabi noon pa. Sa halip na sumigaw at mamagagi, mapait akong ngumiti. Ang ngiti ay mapait na mapait, ngunit ganap na malinaw. Ang sampang ito, ang pagkahulog na ito ay nagpukaw ng lahat ng aking nararamdaman. Winasak nila ang peking balangkas ng kapayapaan na aking pinagsikapang panatilihin. 3 taon. Matagal ko itong pinagmasdan. Ang mukha ng lalaking noon ay nangako sa akin ng walang hanggang pagmamahal. Ngayon ay nakita ko lamang ang isang duwag, mahinang kalooban at malupit na tao. Napagtanto ko ang tunay na mukha ng pagpapakasal na ito. Hindi ko maaaring isakripisyo pa ang aking kabataan para sa mga taong walang pusong ito kahit isang segundo pa. Pinigilan ng isang alon ng talas na kirot na dumating sa bawat hininga. Kumapit ako sa upuan at dahan-dahang tumayo. Nanginginig ang aking mga paa, ngunit ganap na tuwid ang aking likod. Ni minsan ay hindi ko sila tiningnan. Pumihit ako at dahan-dahan ngunit matibay na hakbang ay naglakad patungo sa aming silid. Isinara ko ang pinto at sinandalan ang kandado sa ilalim ng gulat na titig ng mga naiwan sa sala. Napakahalaga ng oras ngayon. Kinuha ko ang maliit na rolling luggage na nakatiwangwang sa ibabaw ng wardrobe. Paminsan-minsan, ang kirot sa tagiliran ay tumatarak sa akin, pinapalabas ang malamig na pawis. Ngunit ang aking isip ay mas matalim kaysa dati. Binuksan ko ang drawer ng mesa at tinipon ang eksaktong 5 bagay na mula ngayon ay magtatakda ng aking buhay. Una, ang titulo ng kondominium na nakakapangalan sa akin at binili bago pa man kami nagpakasal. Ikalawa, ang aking pasaporte at iba pang mahahalagang dokumento. Ikatlo,
ang isang kulay pilak na USB drive kung saan nakaimbak ang lahat ng larawan at video mula sa kamera sa sala na nagpakita ng mga pagkakataon noong nakaraang mga buwan nang si Carlo ay nagsasabog ng pinggan, nagtutulak at nagpabagsak sa akin sa sahig. Ito ang sandatang lihim ko itinanda ng matagal na, naghihintay ng tamang araw. Ika-4, ang aking ATM card at ilang cash. Ika-5, ilang set ng komportabling damit para sa mga susunod na araw. Sinara ko ang maleta at suot ang aking makapal na jacket. Nang buksan ko ang pinto at lumabas, ang aking biyenan ay nakatayo ng direkta sa harap nito, nakasalubong ang mga kamay sa dibdib. Ngumiti siya at naglunsad ng mapanuyong hamon. Malakas niyang sinabi na kung ako ay ganoon katapang, maaari akong lumabas kasama ang aking maleta sa anumang direksyon. At kung lumabas na ako sa tahanan na iyon, huwag na akong mangahas bumalik at mga tuwang sa kanya na papasukin muli. Si Carlo ay nakaupo sa sofa, nakalingon na may yelo ng kawalan ng malasakit sa kanyang mukha. Sa huli ay pinagmamasdan ko sila. Ang aking biyenan na si Mang Ernesto ay nanahimik sa lahat ng oras na ito, ni isang salita ay hindi nagbitaw sa depensa, at itinuturing pa nila itong isang disente at maginoong pamilya. Mahigpit na sinandigan ang hawakan ng aking maleta at lumabas sa pintuan, iniwanan ang nagsaradong pinto sa madilim na nakaraan na determinado kong burahin magpakailanman. Ang malagkit na hangin sa koridor ay tumatama sa aking mukha. Itinayo ko ang kelyar ng aking jacket, matibay na nagkangkong ang ngipin upang pigilan ang kirot sa kaliwang tagiliran na unti-unting kumakalat sa buong katawan. Bawat hakbang, bawat malalim na hininga ay parang libu-libong karayom sa aking dibdib. Gayunpaman, matibay na lumakad ang aking mga paa. Ang mga gulong ng maleta ay gumugulong sa granito ng sahig, nagbibigay ng malamig at tuyong tunog, katulad ng mga damdaming pangasawa na kakapiraso lang ay tuluyan ng nawasak sa loob ko. Pumasok ako sa elevator at sumalay sa likod sa malamig na salamin. Sa refleksyon ay nakita ko ang isang babaeng may namumutlang pisngi kung saan ay namiminglit ang bakas ng mga daliri at may namuong dugo sa sulok ng bibig. Kakilakilabot ang aking hitsura, ngunit ang aking mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon. Bumaba sa walang tao na lobby, nahanap ko ang isang sulok malapit sa pasukan ng gusali, nakaprotekta mula sa hangin at nanginginig na kamay ay kinuha ang telepono mula sa bag. Nanigas ang aking mga daliri at mahirap na naidiyal ang numero ng abogado na si Attorney Ramon Buenaventura. Siya ay isang mahusay na abogado at aking dating classmate na nakataas ng isang batch na lihim ko itong nakipag-ugnayan 6 na buwan na ang nakakaraan pagkatapos ng nakaraang insidente ng karahasan mula kay Carlo. Noon ay umaasa pa akong maayos ang lahat at humingi lamang sa kanya ng konsultasyon para sa anumang pagkakataon. Ngunit ngayon, kailangan ko ng tunay na tulong niya. Sa kabilang dulo ng linya ay sumagot halos agad. Ang tinig ni Attorney Ramon ay tahimik at propesyonal. Pinagsisikapan kong huminga ng pantay-pantay para hindi manginig ang boses ko sa sakit. Maikling ipinaalam ko sa kanya na si Carlo ay katatarak lang sa akin, nasira ang aking mga tadyang, umalis na ako sa bahay. Humingi ako na agad na i-activate ang plano sa emerhensiya na aming tinalakay. Sinabi ko na ang unang dapat gawin ay direktang tumawag sa lokal na himpilan ng pulisya. Nais kong mag-file ng kasong pisikal na pang-aabuso. Lahat ng katibayan mula sa kamera sa bahay ay kasama ko na may remote access sa pamamagitan ng telepono. Pangalawa, at napakahalaga nito, hiniling ko sa abogado na agad na ihanda ang mga papeles para sa bangko upang bukas ng umaga ay agad na i-freeze ang aming joint savings account. Mahigit sa 1,000,000 piso ang nandoon. Ito ang pera na aking inipon, maingat na nagtitipid mula sa aking sahod sa loob ng ilang taon. Si Carlo ay walang nagawa, ngunit nakalista siya bilang kapwa-mayari. Hindi ko maaaring hayaang kunin at angkinin nila ang mga pera na pinaghirapan ko. At sa huli, hiniling ko sa kanya na agad na maghanda ng petisyon para sa protective order.
Kilala ko ng mabuti ang ugali ng mga domestic abuser. Kapag ang biktima ay nakawala, sila ay nagagalit at sumusubok na maghiganti o umalipin. Kailangan ko ng proteksyon ng batas upang masiguro ang aking kaligtasan sa mga susunod na araw. Maingat na nakinig si Attorney Ramon sa bawat detalye. Nagpahayag siya ng galit sa pagiging marahas ng pamilya ng aking asawa, ngunit napanatili ang lamig ng isang abogado. Pinayuhan niya akong agad na sumakay ng taxi at pumunta sa pinakamalaking ospital sa lungsod para sa lunas at paunang pagtatala ng mga pinsala. Lahat ng iba pang legal na formalidad ay nangako siyang aayusin sa gabing iyon din. Pagkabitaw ng telepono, itinaas ko ang aking mga mata sa 15 palapag. Ang dilaw na liwanag mula sa mga bintana ng condominium unit ay nagniningning pa rin. Siguradong nagsasaya sila ngayon, nag-iisip na napalabas nila ang isang matitigas na manugang sa daan. Hindi nila alam na ang walang isip na sampal ni Carlo ay kakapukaw pa lamang ng pinakamakapangyarihang kontra-atake na inihanda ko para sa kanila. Hindi na ako ang biktimang maaaring maisasapaan ng walang parusa. Ang taxi ay nagdala sa akin palayo sa condominium complex at pagkaraan ng 15 minuto ay nagsimulang paulit-ulit na vibrate ang aking telepono. Ito ay mga mensahe mula kay Manang Norma Dimalanta, ang kasosyo namin sa koridor na nakatira sa unit sa katapat. Si Manang Norma ay mabuting babae at noong pumupunta siya para bisitahin ay malabong naranasan niya kung paano ako inaalipusta ng aking biyenan. Sa kanyang mga mabilis na mensahe at maikling video ay mabuo ko sa isip ko ang detalye kung ano ang nangyayari sa lugar na kaaalis ko lamang. Lahat ay tumatakbo ayon sa plano. Ayon kay Manang Norma, ilang sandali pa matapos akong umalis, isang sasakyan ng pulisya na may sirenang humahagibis ay pumasok sa bakuran. Ang sirena ay pumutok sa katahimikan ng gabi. Pinilit ang daan-daang residente na dumungaw sa mga bintana. 2 pulis na nakauniporme kasama ang barangay officer ay nagtungo sa elevator at umakyat sa 15 palapag. Kumatok sila sa aking pintuan nang may napakaseryosong hitsura. Ang nagbukas ng pintuan ay ang biyenan ko na nagpapakita pa rin ng pagmamalaki sa simula, nagtatanong kung ano ang kailangan ng mga Ginoo. Nang marinig niya na may na-feel na reklamo ng domestic violence at kailangang dalhin si Carlo sa himpilan para sa pagbibigay ng salaysay, ang kanyang mukha mula sa mapula ay naging mistong patay na kumot. Nagsimula siyang mautal, ipinagtanggol ang kanyang anak. Sinasabing ito ay isang ordinaryong away ng mag-asawa lamang, ilang mataas na salita lamang, hindi pa nga abuso, ngunit ang mga pulis ay hindi natitinag. Hiniling nila kay Carlo ang mga dokumento at inutusan siyang sumunod sa kanila. Doon lamang talaga natakot si Carlo. Nanginginig siyang lumabas mula sa silid. Wala nang bakas ng galit na pagmumukha nang sinuntok niya ako. Sa harapan ng mga mausisang kapitbahay na nagsisilabas sa landingan, isinuot ng mga pulis ang posas kay Carlo para sa kaligtasan at inutusan itong sumakay sa elevator. Nang makita ng kanyang biyenan na si Aling Coring na ang kanyang minamahal na anak ay dinadala ng nakaposas tulad ng isang kriminal, ganap siyang nawalan ng kontrol. Ang lahat ng peking kagandahang loob na maingat niyang pinagtibay ay naalis. Tumakbo siya sa koridor, bumagsak sa sahig at nagsimulang kumagulong umiyak at magtangis. Kumakatok siya sa mga pinto ng mga kapitbahay, isinusumpa ang kapalaran at tinatawag akong mapagpahamak na manugang na nagpakulong sa asawa, ngunit tanging mga malamig na titig at nagbubukas na mga pinto ang kanyang natanggap bilang tugon. Alam ng lahat ang matigas na ugali ni Aling Coring at kung paano niya tinrato ako. Ang nangyayari ay napakabiglaan at napakahiyang nangyari, kaya si Mang Ernesto, ang aking biyenan, ay hindi na nakayanan ang pagkabigla. Mayroon na siyang mga problema sa puso at presyon ng dugo at hawak ang kanyang dibdib na handusay siya ng tuwid sa sala. Salamat kay Manang Norma at sa ilang mga kapitbahay na tumawag ng ambulansya, nahatid siya pababa at agad na dinala sa ospital. Nakaupo sa likod ng taxi patungo sa ospital, binabasa ko ang mga mensaheng ito nang walang kahit kaunting habag. Wala pang 1 oras,
Pagkatapos ng mapaminsalang sampang iyon, ang pamilyang lubhang ipinagmamalaki ang kanilang mga tradisyon, karangalan at reputasyon ay ganap na gumuho. Ang kanilang kasalukuyang kaguluhan ay ang presyo ng mga taon ng pagpapabaya sa kasamaan, ng walang pusong paghahamak ng dignidad ng ibang tao. Humingi ako sa driver ng taxi na huminto sa harapan ng emergency room ng pangunahing ospital sa lungsod. Sa emergency room ng gabi ay laging maraming tao, amoy antiseptiko at palaging nagtatagumpay ang mga sirena ng ambulansya. Itinihaya ko ang maleta sa sulok, sumalay sa dingding para makapanatiling nakatayo. Ang kirot sa tagiliran ay lalong lumakas. Bawat magaang na ubo ay parang saksak ng kutsilyo sa dibdib. Lumapit sa akin ang nag-aalaga na nurse nang makita ang aking namumutlang mukha at namuong dugo sa mga labi. Ipinaliwanag ko na bumagsak ako, tumama ang aking tagiliran sa isang matigas na bagay at nahihirapan akong huminga. Mabilis na inilabas ng nurse ang wheelchair, tinulungan akong umupo at dinala ako ng direkta sa trauma room. Ang duty doctor ay isang matandang lalaki na may tahimik at seryosong tingin. Maingat niyang itinayo ang aking damit para masuri. Nang hawakan niya ang mamamagang kulay pula na balat sa aking kaliwang tagiliran, hindi ko napigilan ang ungol. Agad na inutusan ng doktor na magpa-x-ray at ultrasound ng tiyan upang suriin ang posibleng panloob na pinsala. Ang panahon ng paghihintay ng mga resulta ay naging pinakamalungkot. Tinitingnan ko ang ibang pasyente na sinusuportahan at inaalagaan ng mga kamag-anak at inibaba ang aking titig sa aking malamig na mga kamay. Ngunit agad ko itong inalis na walang silbing pagdadamay. Hindi matutulungan ng luha ang kalungkutan. Kailangan kong maging malakas para malagpasan ang mahabang legal na landas na naghihintay sa harapan. Pagkaraan ng kalahating oras, tinawag ako ng doktor sa kanyang opisina. Itinuturo niya ang x-ray na larawan ng dibdib sa nagliliwanag na screen. Ang diagnosis ay nabuo. May close fracture ako ng ika-6 at ika-7 tadyang sa kaliwa. Ang mga kalamnan sa paligid ay matinding nabugbog dahil sa malakas na epekto. Sa kabutihang palad, ang mga nasirang tadyang ay hindi bumasag sa plura, ngunit kinakailangan ng bandasye, pampakilig na gamot, at ganap na pahinga sa loob nang hindi bababa sa 1 buwan. Umupo ang doktor sa mesa at kinuha ang ballpen para punan ang medical chart. Itinaas niya sa akin ang isang may pag-unawang tingin at marahang nagtanong tungkol sa dahilan ng pinsala. Nagtanong siya kung nabangga ako o nahulog sa hagdan. Natuwid ako. Malalim na huminga. Itinatapon ang kahihiyan na madalas nararamdaman ng mga biktima ng karahasan. Malamig at tiyak na sumagot ako. Hiniling ko sa doktor na malinaw na itala sa dahilan ng pinsala bilang resulta ng pag-aabuso ng asawa na nagtulak sa akin sa kahoy na mesa. Saglit na natigilan ang doktor, ngunit pagkatapos ay nakiisa ng may pag-unawa. Maingat niyang sinulat ito sa medical chart ng malinaw at nababasang sulat, bawat titik na isinulat ng doktor ay walang katumbas na halaga para sa akin. Ang medical certificate na may selyo ng ospital kung saan ay itim sa puti ang nakatala na domestic violence ang dahilan ay magiging bakal na katibayan, ang pinakamatatag na legal na pundasyon para sa mediko-legal na eksaminasyon. Nag-isip si Carlo na sa likod ng mga saradong pintuan ay maari siyang gumawa ng kahit anong nais niya at walang makakaalam, ngunit nagkamali siya. Ilalabas ko sa liwanag ang lahat ng kanyang mga krimen at paiiyak ko siya sa harap ng batas para sa lahat ng pisikal at emosyonal na sakit na idinulot niya sa akin. Pagkatapos nakabandahing muli at may reseta mula sa duty doctor, mahirap akong lumabas ng trauma room, hawak ang aking tagiliran. Puno pa rin ang ospital ng tao kahit gabing-gabi na. Sa mga koridor ay nagmamadaling itulak ang mga stretcher, nagdadala ng lamig ng gabi. Balak ko sana na makarating sa pangunahing pasukan para kumuha ng taxi papunta sa hotel, ngunit tila ang kapalaran ay desididong subukin muli ang aking lakas. Habang dinadaan ang waiting area ng cardiology department, natigilan ako. Sa pamamagitan ng salamin na pinto ay nakita ko ang isang pamilyar na tanawin.
Ang aking biyenan na si Mang Ernesto ay nakahiga sa kama ng ospital na may IV drip sa kamay. Maputla ang kanyang mukha, nakasarang ang mga mata. Sa tabi niya, yumuyuko sa gilid ng kama, nakaupo ang aking biyenan na si Aling Coring. Magulong-magulo ang kanyang buhok, bukas ang kanyang jacket. Wala na ni bakas ang mapagmataas na hitsura nang pinagalitan niya ako sa hapunan ilang oras na ang nakakaraan. Itinaas ni Aling Coring ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay nagkataong nagsalide sa akin. Agad niyang puno ng dugo ang mga mata. Tumayo siya, binuksan ang pinto at dumaluhong sa akin tulad ng mandaragit sa biktima. Nagmadali siyang manakit tulad ng ginawa ng kanyang anak. Nagngangalit siyang sinalita, isinusumpa ako, tinatawag akong walang swerteng nilalang, masamang manugang na gustong mamatay ang buong pamilya ng asawa. Ngunit hindi na ako ang mapagpairang manugang na tahimik na nagtitiis ng kahihiyan. Humakbang ako ng isang hakbang paatras, ang aking tingin ay malamig tulad ng kutsilyo, nagtanim ang aking walangawang tingin sa kanyang mukha. Ang aking walangawang tingin ay nagpatigil sa kanyang kamay sa hangin. Binigkas ko ang bawat salita ng malinaw at tiyak para maunawaan niya ang kasalukuyang katayuan. Sinabi ko sa kanya na ang joint bank account ko at ni Carlo ay naka-pre-freeze na sa utos ng aking abogado. Lahat ng transaksyon sa pag-withdraw ng pera sa aming 1 milyong pisong savings account ay agad na nasuspinde. Ito ay pera na aking pinaghirapan. Siya at ang kanyang anak ay hindi makakakuha ng kahit 1 sentimo. Ang mukha ni Aling Coring mula sa mapula ay naging mistong patay na kumot. Ibinuka niya ang bibig, nanginig ang kanyang mga kamay at kumapit sa door frame, ngunit hindi ako huminto. Ibinuhos ko sa kanyang mga ilusyon ang isa pang timba ng malamig na tubig. Hinilingan siya at si Mang Ernesto na magpak ng kanilang mga gamit at lumipat mula sa 15 palapag na kondominium sa loob ng 1 linggo. Ang kondominium na iyon ay nakarehistro sa aking pangalan bago pa man kami nagpakasal. Ito ang aking premarital property, protektado ng batas. Hindi ko pahihintulutan ang mga taong nangaabuso sa akin na magpatuloy na walang alalahanin na mamuhay sa tahanan na aking binili. Sa wakas, ay pinaalalahanan ko si Aling Coring ang halos 300,000 pisong lihim niyang hiniram sa akin sa loob ng 2 taon sa pag-aalaga ng mga kamag-anak sa probinsya, ngunit ni 1 sentimo ay hindi ibinalik. Malinaw kong ipinaliwanag na lahat ng mensahe at resibo ng transfer ay napanatili ko bilang katibayan. Kung siyang mangahas na muli gumamit ng lakas o manira ng aking karangalan, magfa-file ako ng kaso laban sa kanya sa korte para sa estafa. Pagkasabi niyan, pumihit ako at lumayo. Iniwanan si Aling Coring na nakatayo na parang poste sa gitna ng koridor ng ospital na may malawak na mga mata na puno ng gulat at takot. Halos nakalabas na ako kasama ang maleta sa salamin na pinto ng ospital nang tumunog ang telepono sa bag. Ito ay si Attorney Ramon. Itim na itim ang kalangitan sa gabi. Ang hanging amihan ay humahagibis pa rin. Nahanap ko ang 1 libreng bangko sa ilalim ng canopy, maingat na naupo para hindi mabanggit ang sugat at sinagot ang tawag. Napakaseryoso ng boses ni Attorney Ramon. Ibinalita niya sa akin ang isang nakagugulat na balita. Si Carlo ay nadetini sa himpilan ng pulisya para sa pagbibigay ng salaysay. Ngunit ang kanyang pamilya ay nagmamadaling naghahanap ng mga gwarantor para makuha siya sa recognizance. Ang pinakakarumal-dumal ay ginamit ni Carlo ang dahilang buntis ang kanyang asawa at kailangan ng pag-aalaga ng asawa para lumikha ng simpatiya at awa mula sa investigasyon. Nang marinig ko ang salitang buntis, umugong ang aking tenga. Isang lamig ng yelo ang dumaan sa aking likod at ang kamay na humahawak ng telepono ay nanginig. Ang mga alaala mula sa ilang araw na ang nakakaraan ay bumuhos ng nakakaengganyo ng linaw. Noon ay nakaramdam ako ng kakaiba, naduduwala at may naantala. Bumili ako ng pregnancy test at ginamit ito sa maagang umaga. Nagpakita ang test ng 2 mahina pang linya.
Ang puso ng isang babaeng 3 taong nangangarap maging ina ay nagwaging nagpagalak. Maingat kong binalot ang test sa tissue at itinatapon sa pinakailalim ng basurahan sa banyo. Nagdesisyon na sa katapusan ng linggo ay pupunta sa ospital para sa ultrasound na kumpirmasyon at pagkatapos lamang sasabihin sa asawa. Ngunit ang mapanusisang si Aling Coring, sa kanyang masulsulin at mapaghanap na ugali, ay naghalughal sa basurahan at nahanap ang test na iyon. Nag-isip ako na baka hindi niya naunawaang ito o kung naunawaan niya, ang kanyang pakikitungo sa akin ay magbabago para sa mabuti. Ngunit lubhang nagkamali ako. Ang katotohanang nahayag sa pamamagitan ng mga salita ng abogado ay nagpapatunay ng isang kakilakilabot na bagay. Lihim na ipinaalam ito ng biyenan kay Carlo noon pa. Nangangahulugan ito na sa hapunan kanina nang tumalon si Carlo sa akin at sinuntok ako ng buong lakas na napabagsak sa mesa, ganap na siyang nakakaalam na ang kanyang asawa ay nagdadala ng kanyang anak. Alam ni Carlo na buntis ako at nagpatuloy pa rin siyang nananakit sa akin. Higit na pinahahalagahan niya ang peking karangalan ng kanyang malupit na ina kaysa sa buhay ng kanyang hindi pa naipanganak na anak at kaligtasan ng kanyang asawa. Ang katotohanang ito ay napakasakit na tila masisabog ang aking dibdib. Mahigpit na niyakap ko ang aking tiyan at mainit na mga luha ay bumagtas sa aking mamaga at masakit na mga pisngi. Umiyak ako hindi dahil sa bulok na pagpapakasal na ito, kundi dahil sa munting buhay sa loob ko. Pumili ito ng maling lugar para maging tao. Hindi maaaring maipanganak siya sa isang pamilyang kung saan ang ama ay handang mananakit sa kanyang buntis na asawa. Hindi siya maaaring lumaki sa ilalim ng pag-aalaga ng napakamasamang lola. Pinunasan ko ang mga luha, nagkangkong ang ngipin, pinipigilan ang kalungkutang sumisikwat. Sa madilim na gabing ito, gumawa ako ng isang masakit ngunit matatag na desisyon. Ihihinto ko ang pagbubuntis. Mas gugustuhin kong dalhin ang kasalanan na ito ng mag-isa kaysa pahintulutan ang aking anak na maipanganak at maibahagi sa akin ang trahedyang kapalaran na ito. Kinabukasan ay maaliwalas ang langit sa Maynila at ambon-ambon ang ulan. Sa kabila ng kirot ng mga nasirang tadyang na nagpahirap sa akin sa buong walang tulog na gabi, sumakay ako ng taxi mula sa hotel at nagpunta ng direkta sa himpilan ng pulisya kung saan nakahinto si Carlo. Si Attorney Ramon Buenaventura ay naghihintay na sa akin sa labas. Kinuha niya ang aking maleta at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang habag nang makita ang aking pagod na mukha at binalot na baywang. Pumasok kami sa himpilan at nakipagkita sa investigador na nag-iimbestiga ng kaso. Ang pulis na may rangkong kapitan ay nagalok sa akin ng upuan at naglagay ng baso ng mainit na tubig sa mesa. Tiningnan niya ang medical certificate, x-ray at konklusyon ng maamong pinsala sa katawan na may selyo ng ospital ng lungsod na aking inilagay sa mesa. Sa tingin ng kapitan ay may bakas ng pagtataka, halo ang paggalang sa aking tahimik at malinaw na ugali. Binuksan ko ang maleta at kinuha ang pilak na USB drive na may lahat ng katibayan. Hinilingan ko ang investigador na buksan ang computer at isingit ang drive. Sa screen ay lumabas ang video mula sa kamera sa sala noong nakaraang gabi. Ang malinaw na larawan at malinaw na tunog ay nagpakita ng buong eksena. Paano inaalipusta ng biyena ng akin, paano ako mahinahon na sumaklolo, at ang pinakamasama, kung paano si Carlo, tulad ng isang galit na hayop, ay dumampi sa akin, at mula sa kanyang suntok ay natumba ako sa mesa. Ang tuyong tunog ng suntok na lumabas sa speaker ay nagsilid ng mataas na tensyon sa opisina. Sa USB drive ay hindi lamang ang video na iyon ang nandoon. Nakaimbak doon ang 12-dosenang ibang audio at video recording kung saan si Carlo ay nagsasabog ng pinggan at sumisigaw sa akin sa loob ng nakaraang taon. Maingat kong inilahad ang oras at mga kalagayan ng bawat insidente. Iginiit ko na ang karahasan ni Carlo ay sistematiko, paulit-ulit at lalong nagiging marahas. Tuminog ang investigador, nagtatype ng ulat. Lubos niyang pinahahalagahan ang aking maingat na paghahanda at pag-iipon ng katibayan.
Ang mga ebidensyang ito ay hindi mapapabulaanan. Ang ginawa ni Carlo, kasama ang medical findings, ay higit pa sa isang ordinaryong away ng mag-asawa. Mayroon dito ang lahat ng katangian ng isang kriminal na kasong pisikal na pang-aabuso, opisyal na isinasampa ang kaso. Dahan-dahan na nagbubukas ang pinto ng selda, naghihintay sa domestic abuser. Pagkatapos ng pagbibigay ng salaysay, ipinaalam ng investigador na si Carlo ay paulit-ulit na humihingi ng 5 minutong pakikipagkita sa akin. Pinayuhan ni Attorney Ramon na tanggihan upang maiwasan ang psikolohikal na presyon, ngunit umiling ako. Nais kong personal na putulin ang huling sinulid ng pag-asa ng hamak na taong ito. Pumasok ako sa maliit na visitation room. Si Carlo ay nakaupo sa kahoy na upuan sa sulok, kinakabog ang mga kamay. Malayo siya sa hitsura ng kumpiyansang lalaki sa negosyong suot. Ngayon ay kaawa-awa siya. May haba ng balbas at may takot na mga mata. Pagkakita sa akin, tumayo siya at pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa malamig na sahig at tinatakpan ang mukha ng mga kamay, umiyak ng malakas. Nagsimula ang pamilyar na palabas ng pagsisisi. Pinagbintangan niya ang presyon sa trabaho, alak, isang sandaling pagputok ng galit kung kailan ay daw gustong pagpigilan siya't ang kanyang ina. Nangako siyang magbabago. Mananaog sila. Ibibigay sa akin ang kanyang buong sahod. Namagagi siya sa ngalan ng 3 taon ng kasal, nabawiin ko ang reklamo at iligtas siya sa kulungan at pagkawala ng trabaho. Nakatayo ako. Nakatiklop ang mga kamay sa dibdib at tinitingnan ang kanyang pagganap ng may yelo ng kawalan ng malasakit tulad ng sa isang estranyer. Ibinunyag ko ang kanyang karumal-dumal na pagpapanggap. Direkta ko siyang tinanong kung alam niya mula sa kanyang ina na buntis ako. Natigilan si Carlo. Natigil sa lalamunan ang kanyang pagiyak. Nagtatakbo ang kanyang mga mata. Iniiwasan ang aking matalas na tulad ng kutsilyo na tingin. Ang ekspresyon ng mukha ay mas magsasalita kaysa anumang sagot. Malalim akong huminga at tiyak na inihayag ang desisyong nagpahilo kay Carlo. Sinabi ko sa kanya na bukas ay pipirmahan ko ang pahintulot na ihinto ang pagbubuntis. Ang batang ito ay hindi na isisilaw. Nang marinig iyon, nawala ang peking pagsisisi ni Carlo. Namutla ang kanyang mga mata, namamaga ang mga ugat sa kanyang leeg. Itinuro niya ako at nagsimulang magmura. Tinatawag akong malupit na babae, malamig na dugo na mamamatay na handa itong patayin ang sariling anak upang maghiganti sa asawa. Ang kanyang makagangster at makasariling ugali ay muling lumitaw. Hindi ako natinag sa kanyang galit. Humakbang ako ng isang hakbang palapit at inilapat ang aking binugbog na mukha sa kanya. Malamig na sumagot ako. Bawat salita ko ay bumabakas tulad ng talim. Sinabi ko na ang kanyang malupit na sampal kagabi ay pumatay na sa batang iyon. Ang taong alam na buntis ang kanyang asawa at nagpatuloy pa ring manakit sa kanya ay magpakailanman nawalan ng karapatang maging ama. Pagkasabi niyon, pumihit ako at lumabas. Hindi na lumingon sa sirang, sumisigaw sa kawalan ng tao sa likod ko. Paglabas mula sa himpilan ng pulisya, dinala ako ni Attorney Ramon sa isang mataas na kalidad na residential complex sa kabilang panig ng ilog, malayo sa aking tahanan. Gamit ang kanyang mga koneksyon, tinulungan niya akong maupahan ang isang ligtas na studio apartment sa loob ng 1 buwan. Dito ay may mapagkakatiwalaang sistema ng seguridad na may multi-level na card access at 24 na oras na gwardiya na tinitiyak na walang sinuman mula sa pamilya ng asawa ang makakarating sa akin o makakaalipin. Itininagilid ko ang maleta sa bagong apartment. Sa loob ay malinis, tahimik at maaliwalas. Ang interior ay gumagamit ng may init na mga kulay na kahoy. Sinandalan ko ang lahat ng kandado at bumagsak sa malambot na sofa sa sala. Ngayon lamang, nag-iisa sa katahimikan, ang aking huwad na katapangan ay nawala. Ang kirot ng mga nasirang tadyang ay bumalik ng may bagong lakas. Pinapaluhod ako at pinapabigat ang aking paghinga. Sarili kong pinakuluan ng tubig at uminom ng pampakilig na gamot ayon sa inireseta ng doktor.
Inalis ko ang makapal na jacket at nakatayo sa harap ng salamin sa banyo, sariling naglagay ng gamot sa mga pasa sa pisngi at mga labi. Tinitingnan ang aking pagod na refleksyon, hindi na ako umiyak. Sa unang gabi sa bagong lugar, ang aking katawan ay sugatan, ngunit ang kaluluwa ay nakaramdam ng kakaibang magaang na kalayaan. Ang nakakasilaw na kapaligiran, mga patutsada, mga lihis na tingin, lahat ito ay naiwan na sa likod. Bandang gabi, tumunog ang telepono. Ito ay ang aking boss. Tiyak na nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa iskandalo sa aking pamilya. Mainit at mapagmahal ang kanyang boses. Hindi siya nakialam sa aking personal na buhay at agad na pumunta sa punto. Sinabi niya na magpahinga ako at mabawi ang lakas. Ang kumpanya ay mag-aaproba ng mahabang leave of absence na pinagsama ang sick leave para maayos ko ang lahat ng aking mga problema. Nagdagdag din siya na kung kailangan ko ng tulong sa medikal na gastos o paghanap ng mas mahusay na mga abogado, ang kumpanya at ang unyon ay palagi itong susuportahan sa akin. Ang pagkakataas loob sa trabaho kung saan ibinuhos ko ang aking lakas at talento ay minsan mas mainit at tapat kaysa sa mga peking ugnayan sa pamilya na katatapos ko lamang putulin. Ang mga salita ng suporta ng aking boss ay naging walang katumbas na pundasyon para sa akin, nagbibigay sa akin ng kumpiyansa para sa hinaharap na mahirap na legal na laban para sa katarungan. Ang ikalawang gabi sa ligtas na apartment ay dumaan sa matunog na katahimikan. Sa labas ay umuulan, malamig na patak ay bumabagsak sa salamin. Biglang bumaba ang temperatura sa labas. Ang hangin ng Maynila ay tila pumupugot sa balat. Kinuha ko ang telepono mula sa bedside table. 9:00 na ng gabi. Oras na para makipag-usap sa mga pinakamahal ko sa buhay. Binuksan ko ang video call app at tinawagan ang mga magulang sa probinsya. Pagkaraan ng ilang ring ay nagniwanag ang screen at lumitaw ang pagod ngunit mabait na mukha ng aking nanay. Sa likod niya ay ang pamilyar na 3 kwartong bahay na may bubong na yero sa probinsyong kinalakihan ko sa walang hanggang pagmamahal. Ang nanay, nang makita ako, ay malawak ng umiti, ngunit agad na nagatubili ang ngiti. Ang liwanag mula sa screen ay nagpinta ng aking mukha, nagpakita ng mamaga at asul na pisngi at nasugatan na labi. Ang aking ama, nakaupo sa mesa sa likod, ay nagmadaling lumapat din sa screen. Bilog ng pagtataka ang mga mata ng dating militar. Malakas na kumatok ang ama ng kamao sa mesa. Ang boses niya ay puno ng galit at sakit. "Sino ang nangahas, manampal sa aking anak?" tanong niya. Nagsimulang mabilis na punasan ng nanay ang mga luha sa sulok ng kanyang tapis. Walang tigil na nagtatanong, "Nasaan ka? Masakit ba? Paano nangyari ito?" Nang makita ang mga luha ng mga magulang, bumagsak ang pader ng katapangang itinayo ko sa nakaraang 2 araw. Umiyak ako. Sa unang pagkakataon mula nang matumba ako ni Carlo, pinayagan ko ang aking sarili na mahina. Bumagsak ang mga luha ng malakas, nasusunog ang mga sugat sa mukha. Mahirap na ikinuwento ko sa mga magulang ang lahat, mula sa pang-aabuso ng biyenan sa hapunan hanggang sa suntok ni Carlo na sumira ng aking mga tadyang at kung paano ko tinawagan ang pulisya. Pagkarinig, namula ang ama. Nagngangalit siya at nagpahayag na agad siyang magbibiyahe papunta sa Maynila kasama ang mga kapatid niya sa gabing iyon. Sinabi niya na pupunta siya ng direkta kina Mang Ernesto at Aling Coring para makipag-usap at humingi ng katarungan upang makita kung gaano kalayo naligaw ang pamilyang ito na nangahas manakit sa ibang anak hanggang sa magkabali. Nagpahayag ang ama na kahit hindi sila mayaman, hindi nila hahayaang mga buso sa kanilang anak tulad ng sa isang hayop. Naiintindihan ang galit ng ama. Ito ang instinct ng pagprotekta. Ngunit nagmadali akong kalmado siya. Pinunasan ko ang mga luha at sinikap na magsalita ng mahinahon at malinaw. Sinabi ko sa mga magulang na naaayos ko na ang lahat, may pinakamahusay na abogado na na-hire. Mayroon akong lahat ng katibayan. Ang medical certificate, video recording, parurusahan siya ng batas ayon sa buong kalubhaan. Kung pupunta sila ngayon, ito ay magpapalubha pa ng sitwasyon
at kung may away na magaganap, ang aming pamilya ang maaaring masugatan. Ang nanay, na umiiyak din, ay kinalma ang ama at kinautusan siyang makinig sa akin. Sinabi ng nanay na kumain ako ng maayos, uminom ng bitamina at gatas para mas mabilis na maging buo ang mga buto. Sinabi niya na kung nag-iisa ako, sasakay siya ng bus at aalagaan niya ako. Mapait na ngumiti at tumanggi. Ayaw ko na makita ng nanay ang aking kalagayan at makipagtunggali sa mga problema mula sa pamilya ng asawa. Hiniling ko sa mga magulang na maniwala sa akin at bigyan ako ng lakas mula sa malayo para kaya kong tapusin ng mag-isa ang impyernong ito. Sa ganyang matibay na suporta at walang kondisyong pagmamahal ng pamilya, naramdaman ko ang isang mainit na apoy na nagpapainit ng aking nagyayelong puso, nagbibigay sa akin ng lakas para sa walang kompromisong pakikipaglaban. Kinabukasan, nagising ako nang ang unang maputlang sinag ng taglamig na araw ay sumilab sa pamamagitan ng mga kurtina. Medyo humupa ang kirot sa tagiliran salamat sa malakas na pampakilig na gamot. Nagbibihis na sana ako para pumunta kasama si Attorney Ramon sa mediko-legal na sentro nang tumunog ang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Sumagot ako. Sa kabilang dulo ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nagpakilalang si Attorney Jason Tolentino na kinakatawan ang interes ng pamilya ni Carlo. Ang kanyang tono ay maayos, magalang, ngunit may kilos ng pagmamalaki at kalkulasyon. Nagsimula si Attorney Jason ng magagandang salita, nagpapahayag ng malalim na simpatiya sa aking mga pinsala. Sinabi niya na ang mga away ng mag-asawa ay ordinaryo. Si Carlo ay sandaling nawalan lamang ng kontrol at sa ugali niya ay mapagmahal na asawa. Nagsimula siya ng psikolohikal na atake. Pinayuhan niya akong isipin ang 3 taon ng kasal, ang reputasyon ng magkabilang pamilya at ayusin ang usapin ng mapayapa. Gumawa si Attorney Jason ng napakatuksuhang alok. Sinabi niya, handa ang pamilya ni Mang Ernesto at Aling Coring na bayaran ang lahat ng iyong medikal na gastos kasama ang kompensasyon ng moral na pinsala na 300,000 piso na cash agad. Kapalit nito, pipirmahan ka lamang ng pahayag ng rekonsilyasyon at bababalik ang kriminal na reklamo para manatiling malinis si Carlo sa harap ng batas. Tahimik akong nakaupo sa sofa, nakikinig sa maayos na kasinungalingan na ito at nasusuka ako. Nag-iisip sila na sa 300,000 piso ay mabibili nila ang aking dignidad, kalusugan at pagpapahalaga sa sarili. Nag-iisip sila na ang isang sampal na sumira ng aking mga tadyang at mga taon ng emosyonal na pang-aabuso ay mabubura lamang ng isang tumpok ng pera. Malalim akong huminga at tiyak na tinanggihan ang lahat ng kanyang matamis na panghihikayat. Direkta kong sinabi sa abogadong iyon na ang batas ay hindi isang palengke kung saan maaaring makipagtuos ang kanyang pamilya. Tinatanggihan ko ang anumang anyo ng rekonsilyasyon at kompensasyon kapalit ng aking reklamo. Ipinahayag ko na ang aking nag-iisang layunin ay dalhin ang kaso sa kriminal na hukuman at paiiyak ang salarin sa nararapat na parusa para sa kanyang pabangis na gawa. Ibinunyag ko rin ang kanilang balak at binalaan si Attorney Jason na huwag nang gumastos ng oras sa mga tawag. Lahat ng negosasyon ay sa pamamagitan lamang ng aking abogado na si Attorney Ramon Buenaventura. Pagkabitaw ng telepono, sinuot ko ang aking makapal na jacket at lumabas. Si Attorney Ramon ay naghihintay na sa ibaba. Nagpunta kami sa mediko-legal na sentro para sa opisyal na pamamaraan. Napaka-propesyonal ng eksaminasyon. Sinuri ng mga eksperto ang lahat ng medikal na dokumento, sinukat ang mga pasa, maingat na tiningnan ang x-ray ng mga nasirang tadyang. Sa opisina ay malamig at amoy alkohol. Matiyagang sinunod ko ang lahat ng kahilingan ng mga doktor. Ang resulta ay handa na noong tanghali at ganap na naaayon sa mga hula ni Attorney Ramon. Ang antas ng pinsala sa aking kalusugan ay tinahak bilang matindi, ganap na sumasaklaw sa kriminal na probisyon. Ang konklusyong ito ay naging mapagpasyang suntok,
isang direktang tiket para sa pagbubukas ng kriminal na kaso laban kay Carlo. Lahat ng pagtatangkang makipag-areglo, lahat ng hamak na psikolohikal na pakana ng pamilya ng asawa ay nawasak sa pamamagitan ng hindi mapapabulaanang siyentipikong katibayan. Sa simula ng linggo ay nagdesisyon akong pumunta sa opisina para i-turn over ang mga trabaho bago ang opisyal na bakasyon. Kahit pinayuhan ako ng boss na magpahinga, responsable ang aking ugali at ayaw ko na mapahirapan ang mga kasamahan. Nagsuot ako ng maluwag na sweatshirt na may mataas na kwelyo para magtakip ng bandahe at face mask para matakpan ang kalahati ng mamaga kong mukha. 15 minuto pa lamang ako nakaupo sa aking desk nang tumunog ang intercom. Takot na takot ang tinig ng batang babae sa reception. Ipinaalam na isang matandang babae na nagpakilalang aking biyenan kasama ang isang lalaki sa suit ay gumagawa ng eskandalo sa ibaba. Hinihingi nilang makapasok sa aming departamento. Agad kong naunawaan na si Aling Coring at ang kanyang tuso na abogado ay hindi sumusuko. Mahinahon ko itong sinabi sa batang babae na pigilin ng guwardiya sila sa lobby. Mismong bababa ako. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, nakita ko ang isang kasuklam-suklam na palabas. Nakaupo si Aling Coring sa sofa sa lobby at nagtatangis ng maluha-luha. Sa paligid niya ay nagtitipon ang mga guwardiya at ilang empleyado. Nang makita niya ako, agad siyang nagpalakad ng boses. Nagsimula siyang sumigaw, ginagampanan ang papel ng kawawa namang biyenan na inaaabuso ng manugang. Sumisigaw siya na walang utang na loob ang aking pagganap, inaalipusta ko ang mga matanda. Nagsimula siyang gumawa ng kwentong sadya akong nahulog para iakusa si Carlo, ipakulong siya at agawin ang lahat ng ari-arian. Tragikong humiyaw siya na walang pusong iniwan ko ang bata para maghiganti, inalis ang karapatan ni Carlo bilang ama at sa kanila ang kanilang apo. Ang abogado sa tabi niya ay patuloy na tumango, sinuportahan ang mapangahas na kasinungalingan. Sa paligid ay nagsimulang may bulungan. Ang ilan, hindi alam ang katotohanan, ay tumingin sa akin ng may pagdududa. Kung noo pa sana ay lumubog na ako sa kahihiyan. Ngunit ang Maria noon ay namatay na pagkatapos ng mapaminsalang sampang iyon. Dahan-dahan, nang may ganap na pagpipigil sa sarili, lumapit ako kay Aling Coring. Hindi na ako nagpaliwanag o sumigaw. Binuksan ko ang bag at kinuha ang dokumentong may mga selyo mula sa pulisya at mediko-legal na buro. Itinayo ko ito sa harap ng mukha ni Aling Coring at ng kanyang abogado. Sa malakas, malinaw na boses na kumapal sa buong lobby, inihayag ko ang katotohanan. Ipinaalam ko na ito ang konklusyon ng mga pinsalang dulot ng kanyang anak. Binalaan ko siya na ang pagdating niya sa aking trabaho, pagpapakalat ng mga maling tsismis at paglapastangan ng aking karangalan ay isang kriminal na gawa, panlalait at paghamak. Agad ko ring kinuha ang telepono at hiniling sa guwardiya na ibigay sa akin ang recording mula sa surveillance cameras para ilakip sa bagong reklamo sa pulisya. Nang marinig ang mga salitang reklamo at pulisya, ang mga peking luha ni Aling Coring ay huminto. Inabuloy siya ng galit. Namutla ang kanyang mukha. Nagbago rin ang ekspresyon ni Attorney Jason at hinatak siya sa manggas, may bumubulong. Nang maunawaan na hindi epektibo ang pagbabanta at nag-aabang sila ng mga bagong akusasyon, si Aling Coring ay pahiyaw na tumayo. Nagbuhos siya sa akin ng puno ng puot na tingin at kasama ang abogado ay mabilis na lumabas at umalis. Nagpasalamat ako sa mga guwardiya at tahimik na pumasok sa elevator. Iniwanan sa likod ang mga nagugulat na titig ng mga kasamahan. Muling nabigo ang kanilang pagtatangkang psikolohikal na atake. Nang Huwebes ng umaga, makulimlim pa rin ang kalangitan. Nagsuot ako ng mahabang jacket at sumakay ng taxi patungo sa sentro ng obstetrics at gynecology. Araw ito nang dapat ko isagawa ang pinakamahirap at pinakamasakit na desisyon sa aking buhay. Ang pamilyar na amoy ng ospital ay tumatama sa ilong at lahat ay sumikip sa loob ko. Sa koridor ay maraming buntis na babae na maingat na sinusuportahan ng kanilang mga asawa. Ang maligayang larawang ito ay taus-taus na nagkakontrast sa aking pag-iisa.
Pinunan ko ang mga dokumento para sa voluntaryong pagtigil ng pagbubuntis. Sa opisina ng doktor, isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad, tiningnan niya ang aking kasaysayan ng medikal at pagkatapos ang aking binugbog na mukha. Maalab na nagtanong siya kung bakit ko napagdesisyanan na isuko ang bata sa ika-5 linggo. Tahimik akong nakaupo at dahan-dahang ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento. Hindi ko itinago na naging biktima ako ng brutal na domestic violence. Ipinakita ko sa kanya ang medikal na conclusion, ipinahayag na nananakit sa akin ang asawa nang alam niya ang pagbubuntis. Ipinaliwanag ko na hindi ko maigagarantiya sa anak ang ligtas at malusog na kapaligiran. Ayaw ko na ang anak ko ay lumaki na nakakakita ng karahasan o mas masama pa, maging biktima ng nakakalason na mga ideya ng pamilya ng ama. Ang desisyong ito, kahit malupit para sa akin, ay ang pinakamakatao para sa kanya. Mabigat na huminga ang doktor. Nakita na niya ang maraming trahedya, ngunit ang aking kwento ay nakaantig sa kanya. Ayon sa protocol, isinama niya ako sa psychological na consultation. Ang psychologist, isang babaeng edad ng aking ina na may napakainigang tingin, ay nag-usap sa akin ng halos 1 oras. Ganap niyang naunawaan at sinuportahan ang aking desisyon. Mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Sinabi niya na ang kaligtasan ng ina ang pinakamataas na prioridad. Ang pag-uutos sa isang babae na manganak sa ilalim ng karahasan at banta ng buhay ay isang krimen. Ang simpatiya ng mga doktor ay bahagyang nagpagaan ng aking sakit sa puso. Bumalik ako sa gynecologist. Sa mesa ay nakalatag ang consent form, isang pirma, at magpakailanman mawawala ang isang bahagi ko na 3 taon kong hinintay. Ipinikit ko ang mga mata, naisip ang munting nilalang, nag-iisip ako ng kapatawaran. Patawad, anak, na hindi ko napili para sa iyo ang isang mabuting ama. Inilalabas kita upang hindi ka magdusa sa madilim na mundong ito tulad ko, lumipad sa mapayapang lugar. Ibinuka ko ang mga mata. Nawala ang lahat ng pag-aalangan, tiyak na pinirmahan ang aking pangalan. Ang malamig na pirmang ito ay nagsara ng pinakamasakit na kabanata ng aking buhay at nagbukas ng landas patungo sa isang bago at malakas na pagbabago. Pagkatapos ng pamamaraan, ilang oras akong nagpahinga sa silid ng ospital at pagkatapos ay umuwi. Ang aking katawan ay pagod na pagod. Ang kirot sa tagiliran at post-operative na kirot ay nagpapaging imposible ang bawat hakbang. Pumasok ako sa isang tahimik na cafe para uminom ng mainit na salabat. Nakaupo sa sulok, biglang narinig ko ang tunog ng tungkod. Itinaas ko ang aking mga mata at tibok ng puso ay lumaktaw. Pumasok sa cafe ang aking biyenan na si Mang Ernesto. 10 taon ang gulang niya sa loob ng ilang araw. Naging puti ang kanyang buhok. Naghihinang ang kanyang mukha. Nakatungo siya sa tungkod. Tila sinundan niya ako. Ang kanyang titig ay nahanap ang akin at dahan-dahang lumapit sa aking mesa. Naupo siya sa katapat. Wala na sa kanya ang dating kahambugan. Nagsimula siyang mamagagi sa akin, tinatawag akong anak. Umiyak siya, humingi ng tawad para sa asawa at anak, at pagkatapos ay pumunta sa pangunahing paksa. Nilukob ang kanyang kulubot na mga kamay at nagsimulang manimagsam sa akin na panatilihin ang bata. Sinabi niyang ito ang kanilang nag-iisang pag-asa, ang kanilang dugo. Nangako siya na paiiyakin si Aling Coring na pampublikong humingi ng tawad, gagawin pa niyang i-transfer sa akin ang kanilang bahay sa probinsya kung manganganak ako at bababalik ko ang reklamo laban kay Carlo. Kumuha ako ng higop ng mainit na salabat. Tumingin ako ng direkta sa kanyang matanda, puno ng pag-asa na mga mata. Ang boses ko ay pantay at malamig, wala ni isang emosyon. Sinabi ko sa kanya na napakatagal na niyang dumating. Malinaw ko itong ipinaalam na ngayong umaga ay naisagawa na ang pamamaraan, wala ng bata, tulad ng kidlat. Ibinaba ni Mang Ernesto ang kanyang mga kamay sa mesa, bumagsak ang tungkod ng malakas. Ang kanyang mukha ay naging walang kulay ng dugo. Tumingin siya sa akin,
ng may takot. Hindi ko siya pinayapa. Nagsimula akong magsalita tungkol sa kanyang sariling malupit na katahimikan sa loob ng 3 taon. Pinaalalahanan ko siya ng walang bilang na mga hapunan kung kailan inaalipusta ako ng kanyang asawa at nagsasabog ng pinggan ang kanyang anak. Nandoon siya, ngunit nanahimik. Ang kanyang tahimik na pagsang-ayon ay nagpabago ng kasamaan, ginawang isang halimaw si Carlo. Binigyang diin ko na ang kanyang kawalan ng malasakit, ang kanyang pag-aalala sa reputasyon ng pamilya sa halip na sa buhay ng isang tao at nagdala sa tapusin na ito. Ang aking desisyon ngayon ay kahihinatnan lamang ng itinanim nilang 3 tao. Nang marinig ang makatwirang mga paratang na ito, nawala si Mang Ernesto, tinabunan ng mga kamay ang kanyang mukha at humikbi. Ang mga luha ng pagsisisi ay bumagsak sa mesa, ngunit ang kanyang kalungkutan ay wala ng kabuluhan na. Pagkatapos ng pagbabalik mula sa ospital, nagsara ako sa apartment at nagpapalakas. Nag-isip ako na pagkatapos ng ganitong kahihiyan, magtatago ang pamilya ni Carlo habang naghihintay ng korte. Ngunit hindi ko inakala ang katusuhan ng aking biyenan nang napagtantong wala ng pera at panghihikayat na makuha ang reklamo ko. Nagsagawa sila ng pinakahamak na atake sa aking reputasyon. Isang tahimik na umaga, ang aking pinsan ay nagpadala sa akin ng link papunta sa isang post sa isang malaking grupo sa Facebook. Sa pangunahing larawan ay ang aming kasal na litrato ni Carlo at ako. Ang post ay isinulat mula sa pangalan ni Marjorie, ang pinsan ni Carlo. Ang headline ay sumisigaw, "Pahayag ng katotohanan. Ang ahas sa balat ng tupa." Sa mahabang teksto, ginampanan ni Marjorie ang papel ng kapatid na nababahala sa kanyang mabuting kapatid na binigyan ng frame ng asawa. Gumawa siya ng kwentong pinagmamalaki ko ang pera at inaalipusta ko ang biyenan. At ang pinakamasama na paratang ay ang pagsasabi na sadya raw akong nahulog sa mesa para maisisi si Carlo sa pang-aabuso, ipakulong siya at agawin ang lahat ng ari-arian. At ang pinakamalupit ay ibinahagi niya na malamig akong gumawa ng abortion para maghiganti, inalis ang karapatang ni Carlo bilang ama at sa kanila ang kanilang apo. Sa ilalim ng direksyon ni Aling Coring, ang post ay pinalamutian ng mga emosyonal na detalye. Kumalat ito sa network ng napakabilis. Libu-libong tao, hindi alam ang katotohanan, nagsimulang magpahirap sa akin sa mga komento, tinatawag nilang walang puso, Diablo sa laman. Ang ilan ay nahanap pa ang aking personal na profile at sumulat ng mga banta. Habang binabasa ito, naramdaman ko ang sakit at galit na humihigpit sa akin. Hindi ko mapaniwalaang ang mga taong nakisama sa aking mesa ay maaaring ganoon kahamak na itaas ang lahat. Agad na tumawag si Attorney Ramon. Pinakiusapan niya akong huwag basahin o sumagot. Sinabi niyang, anumang pagpapaliwanag ay walang kabuluhan ngayon. Nagmungkahi siya na ipatunay ang post sa harap ng notaryo at mag-file ng reklamo sa Cybercrime Division para sa panlalait. Hiniling niya na maghintay sa korte, ngunit hindi ako pumayag. 3 taon, akong nanahimik. Ngayon hindi na ako titigil. Sinabi ko sa abogado na tanggapin ko ang laban, papatayin ko ang apoy ng kasinungalingang ito sa liwanag ng katotohanan. Binuksan ko ang laptop. Ang kirot sa tagiliran ay tila nawala, nagbigay daan sa malamig na determinasyon. Gusto nilang puksain ako sa pamamagitan ng internet. Gagamitin ko ito para alisin ang kanilang mga maskara. Sumulat ako ng post sa aking personal na pahina ng walang luha at sumpa sa mahinahon at matandang tono. Kinilala ko na ako ang pinag-uusapan, ngunit tinanggihan ang lahat ng kasinungalingan. Ipinahayag ko na ang lahat ng aking ginawa ay legal at layunin ay protektahan ang aking buhay at dignidad mula sa domestic violence at hindi ako walang patunay. Sa ikalawang talata ay nilagyan ko ng lahat ng bakal na katibayan. Una, scan ng medico-legal na conclusion kung saan ay malinaw na nakasulat ang pagkabasag ng 2 tadyang bilang resulta ng panlabas na puwersa. Ikalawa, screenshots ng bank statements sa loob ng 3 taon, nagpapakita ng lahat ng aking money transfer kay Aling Coring na hindi niya ibinalik.
Sinisira nito ang kasinungalingan na naghahanap ako ng kanilang pera at ang panghuling suntok, inilabas ko ang buong walang hiwalay na video mula sa kamera sa sala. Anumang manonood ay makakarinig ng pang-aabuso ng biyenan, makikita ang aking kalmadong ugali at ang pinakamahalaga, ang sandali ng si Carlo, tulad ng isang mabangis na hayop, ay sumulpot sa akin at nananakit. Ang kakilakilabot na tunog ng suntok ay pinakamagandang patunay ng kanyang kalupit-lupitan. Tungkol sa bata ay isang maikling linya lamang ang aking isinulat, puno ng sakit at diwa. Walang inang gustong isuko ang kanyang anak, ngunit mas gugustuhin kong dalhin ang sakit na ito sa buong buhay ko kaysa pahintulutan ang anak ko na maipanganak upang manakit sa kanya ang sariling ama bago pa man siya ipanganak. Pinindot ko ang publish at ibinahagi ito sa parehong grupo kung saan ako pinintasan. Sa loob ng 15 minuto ay nabaliktad ang sitwasyon. Ang video ay nagpabigla sa lahat. Ang galit ng publiko ay umikot ng 180 degree. Libu-libong tao ang napagtanto na niloko sila. Binaha nila ang post ni Marjorie ng mga galit na komento. Ang mga nagsumpa sa akin kahapon ay naghingi ng tawad ngayon at nagpahayag ng kahangahangang lakas at paghahanda. Ang malalaking news pages at mga grupo para sa karapatang babae ay nagsimulang mag-reshare ng aking kwento. Naging pangunahing paksa ito para sa talakayan ng problema ng domestic violence. Ang presyon ng lipunan ay napakaigting na si Marjorie ay nahiyang nagbura ng kanyang post at sinara ang kanyang profile, ngunit mas malala pang mga kahihinatnan ang naghihintay kay Carlo. Tumawag ang aking boss. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Carlo ay malaki at nagpapahalaga sa kanilang reputasyon. Nang sumabog ang video sa internet, ang HR department ay nagtipon ng emergency. Sa araw ding iyon, natanggap ni Carlo ang utos ng dismissal para sa matinding paglabag sa etikal na mga pamantayan at koneksyon sa kriminal na kaso. Ang aking matalas na kontraatake ay ganap na winasak ang lahat ng kanilang sinungaling na kuta. Halos 1 buwan na ang lumipas mula nang umalis ako sa nakakasilaw na bahay na iyon, gumaling ang aking mga tadyang. Ang paglilitis laban kay Carlo ay itakda sa susunod na linggo. Ayon kay Attorney Ramon, si Carlo ay nasa recognizance dahil ang kanyang ama ay nakakuha ng pera para sa bail. Isang malamig na gabi ng taglamig, pumunta ako sa supermarket. Sa pagitan ng mga rack ay biglang naramdaman ko ang matinding tingin ng isang tao sa akin. Lumingon ako. 3 metro mula sa akin, sa tabi ng istante ng mura na pansit, nakatayo si Carlo. Halos hindi ko siya nakilala. Kakilakilabot ang kanyang hitsura. Ang dating malinis na gupit ay naging mahabang marumi na buhok. Naghihinang ang mukha, puno ng balbas. Ang suit ay kulubot at nakasabit sa payat na katawan. Sa kanyang mga mata ay wala ng dating pagmamalaki, puro takot at kaawa-awang pagmamagsam. Nang makita niyang tinitingnan ko siya, nagmadali siyang lumapit at humadlang sa aking daan, paos, at nanginig ang boses niya nang tawagin niya akong asawa. Mapagpakumbabang na magagi ng tawad ng direkta sa gitna ng tindahan. Nagreklamo na nawala sa kanya ang lahat. Trabaho, mga kaibigan, respeto ng mga kamag-anak. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay naabala sa kahihiyan. Nangako siyang ibibigay sa akin ang lahat ng 300,000 pisong ipon o alis siya ng walang dala. Basta bawi ko lang ang reklamo, sinabi niya na kung mapupunta siya sa kulungan, tapos na ang kanyang buhay. Nakatayo ako ng tuwid, nakasalubong ang mga kamay sa dibdib. Sa aking puso ay walang habag o pagmamalaki, puro paghamak sa isang taong hindi marunong sumagot para sa kanyang mga ginawa. Tiningnan ko siya sa mga mata at mapait na ngumiti. Sinabi ko na ang pera ay akin naman at hindi niya maaring ialay sa akin ang isang bagay na hindi naman sa kanya. Sinabi ko na ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi aking kasalanan kundi resulta ng kanyang kalupit-lupitan at maling pagpapalaki. Ang karma ay nandito at ang kanyang pinagdadaanan ngayon ay isang maliit na bahagi lamang ng sakit na idinulot niya sa akin at sa aming hindi pa naipanganak na anak. Sa wakas ay matibay na sinabi ko, walang rekonsilyasyon.
Magkita-kita tayo sa korte sa susunod na Miyerkules. Pagkasabi niyon, nilaktawan ko siya at nagpatuloy na lumakad, iniwanan ang duwag na nakatayo sa gitna ng supermarket na may ekspresyon ng ganap na kawalan ng pag-asa sa mukha. Nang Miyerkules ng umaga, ang kalangitan sa Maynila ay nagulat na maging malinaw. Nagsuot ako ng matining na itim na pantalon suit, magaan na makeup at mataas na ulo na pumasok sa gusali ng hukuman. Sa tabi ko ay si Attorney Ramon. Sa courtroom ay naghahari ang marangal na katahimikan. Nakaupo ako sa bangko ng nagrereklamo. Sa katapat, sa sulok ay nagipon ang pamilya ni Carlo. Si Mang Ernesto ay nakatungo sa tungkod at umuubo. Kulay lupa ang kanyang mukha. Si Aling Coring ay nakabalot ng panyuleto at hindi na naglakas loob na itaas ang mga mata. Si Carlo ay nakatayo sa harap ng korte, nanginginig, sumasagot sa mga tanong. Ang pagkakaiba ng isang matibay, malaya at babaeng naghahanap ng katarungan at ng sirang, dating mapagmataas na pamilya ay nagsasalita na ng mag-isa. Ang abogado ni Carlo ay nagsisikap na magbigay ng mga nagpapalubag na kalagayan, kawalan ng nakaraang kasalanan, magagandang rekomendasyon mula sa trabaho, kontribusyon ng pamilya, na magagi siyang bigyan si Carlo ng probational sentence, ngunit si Attorney Ramon ay agad at tiyak na tumutol. Nagpresenta siya ng katibayan na sistematiko ang karahasan. Ang apology ay ang panakit sa isang buntis na babae. Ang katibayan ay hindi mapapabulaanan. Pagkatapos ng deliberasyon, binasa ng hukom ang hatol. Ang kanyang boses ay mahigpit. Kinokondena ang domestic violence, isinasaalang-alang ang kalupit-lupitan ng krimen at seryosong kahihinatnan para sa kalusugan at kalagayan ng pag-iisip ng biktima. Ang korte ay hinatulang si Carlo ng 6 na buwang pagkakabilanggo. Sa sibil nuts na bahagi ng korte, tinanggap ang lahat ng aking kahilingan, agad na diborsyo. Ang kondominium ay nanatiling pag-aari ko. Ang 1 milyong pisong savings account ay kinikilala ring akin. Bukod pa riyan, dapat bayaran ni Carlo ang lahat ng medikal na gastos at moral na pinsala. Ang hagupit ng pukpukan ng hukom ay naglagay ng punto sa usapin. Sa courtroom ay umiyak ng malakas si Aling Coring. Ibinaba ni Mang Ernesto ang ulo sa tungkod. Ang mga opisyal ng korte ay nagsuot ng posas kay Carlo. Bago lumabas, lumingon siya at tumingin sa akin nang may walang hanggang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Tumayo ako, inaayos ang jacket, kinakamay si Attorney Ramon. Hawak ang resolusyon ng korte, naramdaman ko ang napakalaking kaluwagan. Nangibabaw ang katarungan, naparusa ang kasamaan, nabawi ko ang aking kalayaan. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik ako kasama ang mga opisyal ng korte at barangay officer sa aking kondominium. Ang pamilya ni Carlo ay nagtatimpon ng kanilang mga gamit para lumipat sa isang inupahang apartment. Nang pumasok ako, si Aling Coring ay kumukuha ng huli niyang bag. Hindi na siya nangahas, manginsulto sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng takot. Ang mukha niya ay tumanda at naghihinang. Tinitingnan ang 2 matandang umaalis sa kanilang mainit na tahanan. Hindi ako nakaramdam ng habag. Anong itutubo? Iyon ang aanihin. Ang kanilang kasamaan at pagpapabaya sa kasamaan ay sumira sa kanilang sariling pamilya. Nang masara ang pinto, nag-iisa akong natira sa walang tao na sala. Bawat sulok ng tahanan na ito ay nagpapaalaala sa akin ng 3 taon ng kahihiyan. Napagtanto ko na hindi na ako makabubuhay dito. Nagdesisyon akong linisin ang lahat, ipak ang aking mga gamit at ipagawa sa isang kaibigan na real estate agent ang pagbebenta ng kondominium sa magandang presyo para maputol ang lahat ng koneksyon sa lungsod na ito. Sa parehong oras, bumukas ang isang bagong pintuan para sa akin. Ang pamunuan ng kumpanya, pinahahalagahan ang aking katatagan at profesionalismo, nagalok sa akin ng promosyon bilang project manager na may paglilipat sa branch sa Cebu City na may malaking pagtaas ng sahod. Ni isang segundo,
ay hindi ako nagalinlangan at pinirmahan ang bagong kontrata. Ang magandang lungsod ng Cebu ay perpektong lugar para magsimulang muli mula sa simula. Sa araw ng pag-alis, nagsuot ako ng maliwanag na dilaw na damit na may bulaklak na disenyo. Sa Naya Airport, nagpaalam ang aking mga magulang at mga malapit na kaibigan. Ang nanay ay umiyak, niyayakap ako at pinakiusapang mag-ingat sa sarili. Ang ama ay may pagmamalaking ngumiti, nagagalak para sa kanyang malakas na anak. Pagkaraan ng check-in, nagtungo ako sa boarding gate. Umarangkada ang eroplano, iniangat ako sa ere. Nakaupo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang lumalayong Maynila sa ibaba. Ang lungsod na ito ay nailibing ang aking kabataan at mga luha, ngunit siya rin ang nagpalakas sa akin. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata. Sa aking mga labi ay lumitaw ang magaan, tapat ng ngiti, ang pinakamasaya sa loob ng maraming taon. Ang mga sinag ng araw ay nagpapainit ng aking mukha. Isang bagong paglalakbay, isang bagong malaya, magiting at maliwanag na buhay ay naghihintay sa akin sa unahan. Handa na akong mamuhay ng ganap at masaya para lang sa aking sarili. Sa pagsasara ng kwentong ito ni Maria Santos na puno ng luha ngunit pati na rin ng dignidad, naiintindihan natin na ang bulag na pagtitiis ay hindi susi sa kaligayahang pampamilya, lalo na kapag tinatapakan na ang iyong dangal. Makatarungan ang buhay at ang kasamaan ay palaging may kabayaran. Ang kwentong ito ay isang panawagan sa lahat ng babae na maging malakas, malaya at palaging ipagtanggol ang kanilang sarili. Huwag matakot sa pagsasara ng mga bulok na pintuan. Dahil sa pagpapalaya sa nakakalason na nakaraan lamang maaring mabuksan ang pintuan tungo sa isang maliwanag, malaya at tunay na masayang kinabukasan.